Nangyari ito, ilang taon na ang nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Elena. Mahilig talaga ako magsimba, lalo na kapag tahimik ang gabi at kaunti lang ang tao. Pakiramdam ko, mas malapit ako sa Diyos kapag ganon. Isang gabi, kasalukuyang nagmimisa ang pare. Nakaupo ako sa bandang likuran ng simbahan. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang ang boses ng pare at ang mahinang pag-echo nito sa loob ng simbahan. May iilang tao lang ang naroon at lahat kami ay nakayuko, taimtim na nagdarasal. Habang nakikinig ako, bigla kong naramdaman na naiihi ako. Nag-alangan ako kung lalabas ba ako o magtitiis na lang. Pero nanaig ang hiya at discomfort. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng simbahan. Maingat na hindi makagawa ng ingay. Paglabas ko, doon ko siya nakita. Isang maliit na pusa, kulay gray at puti. Malinis at mukhang alaga. Napatingin ito sa akin at biglang parang inaanyayahan akong sundan siya. Napangiti pa ako kasi ang cute niya. At sa gitna ng kaba ng gabing yun, parang siya lang ang nagbibigay ng konting gaan. Sandali lang, bulong ko habang humahakbang papalapit sa kanya. Tumalikod ang pusa at naglakad papasok sa gilid ng simbahan. Doon sa bahaging bihirang puntahan ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko siya. Siguro dahil kampante ako na nasa loob pa rin ako ng simbahan. Habang papalayo kami, nawala ang tunog ng misa. Hindi ko na marinig ang boses ng pare. Ang mga ilaw ay unti-unting humihina hanggang sa maging dilaw at malabo. Ang daan na tinatahak namin ay parang masikip na pasilyo at hindi ko matandaan na may ganong bahagi ang simbahan namin. Huminto ang pusa sa harap ng isang lumang pinto. Kusa itong bumukas. Pagpasok ko, napansin kong ibang-iba ang silid. Mataas ang kisame, pero puno ng anino. May mga rebulto sa paligid, mga santo. Pero ang mga mukha nila ay tila hindi pamilyar. Parang masyadong detalyado ang mga mata. Parang may sariling tingin. Sa gitna ng silid, may isang malaking rebulto. Hindi ko agad masabi kung sino ang kinakatawan nito. Nakatayo lang ito. Nakatungo ang ulo at tila mas bago kesa sa ibang rebulto. Biglang nawala ang pusa. Tapos napansin kong sobrang tahimik na. Walang kahit anong tunog. Nang biglang may narinig akong mahinang langit-ngit. Parang bato na kumikiskis sa bato. Doon ko nakita na unti-unting gumagalaw ang ulo ng rebulto. Dahan-dahan itong umaangat. At pagkatapos, tumingin ito sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko sa mga mata nito. Parang buhay, parang may galit, at parang matagal na akong hinihintay. Hindi na ako nag-isip. Napasigaw ako sa loob-loob ko at tumatakbo palabas ng silid. Habang tumatakbo ako, narinig ko ulit ang tunog ng misa. Parang walang nangyari. Paglabas ko sa pangunahing bahagi ng simbahan, nandun pa rin ang mga tao. Nakaupo, nakayuko. Ang pare ay nasa gitna ng homilya. Parang wala talagang nangyari. Hindi na ako bumalik sa loob ng simbahan noong gabing yon. Umupo lang ako sa labas. Hindi ko na tinapos ang simbang gabi. Hindi na ako bumalik sa loob ng simbahan noong gabing yon. Umupo lang ako sa labas, nanginginig, hinihintay matapos ang misa. Kinabukasan, bumalik ako kasama ang isang kaibigan at
Tinanong namin ang sakristan tungkol sa silid na nakita ko. Tinignan niya ako ng matagal bago magsalita. Walang ganong silid at wala ring pusa rito. Hindi kami nagpapapasok ng hayop sa simbahan, sabi niya. Pero mula nun, tuwing magsisimba ko at may makikita akong pusa sa loob ng simbahan, hindi ko na ito tinitignan. Magandang gabi po. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin noong isang taon. Panahon ng simbang gabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ng buo ang naranasan ko. Disyembre yon, ika-4 na gabi ng simbang gabi. Bandang 4:00 ng madaling araw, naglakad ako mag-isa papunta sa simbahan. Tahimik ang paligid. Walang masyadong sasakyan at iilan lang ang ilaw sa kalsada. Sanay na ako sa ganitong oras dahil taon-taon akong nagsisimbang gabi. Pero noong gabing yun, iba ang pakiramdam. Habang naglalakad, napansin kong wala akong kasabay. Karaniwan, may mga kapitbahay akong nakikita. May hawak na kandila. May mga nagkukwentuhan pa. Pero ngayon, parang ako lang ang gumagalaw sa buong barangay. Kahit aso, wala akong marinig. Pagdating ko sa kanto, malapit sa simbahan, biglang lumamig ang hangin. Hindi normal na lamig ng madaling araw. Ibang klase. Tapos parang may dumaan sa likod ko. Huminto ako saglit at napalingon. Pero wala naman ako nakita. Pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano-ano at nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit ako sa simbahan, napansin ko ang mga ilaw nito. Bukas, pero kakaiba. Parang mas madilim kaysa dati. Hindi rin ako makarinig ng tunog ng kampana o boses ng tao. Dapat sa oras na yon, may nag-aayos na ng upuan. May nagwawalis o may mga nagdarasal na sa labas. Pero wala. Sa may gate ng simbahan, may nakita akong isang tao. Nakatayo lang siya sa gilid. Hindi gumagalaw. Hindi ko makita ng maayos ang muka dahil nakatalikod siya at natatakpan ng anino ng malaking puno. Akala ko, isa lang siyang mananamba na nauna. Kuya, maaga pa po ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Lumapit pa ako ng konti. At doon ko napansin na wala siyang anino. Kahit maliwanag ang ilaw ng poste sa tabi niya. Nanlamig ako. Gusto kong umatras, pero parang hindi gumagalaw ang mga paa ko. Bigla niyang iginalaw ang ulo niya. Dahan-dahan, parang pilit. At sa sandaling yun, naramdaman ko ang matinding kaba na parang may mali. Sobrang mali. Hindi ko na hinintay na humarap pa siya. Tumakbo ko palayo sa gate, hingal na hingal, hanggang makarinig ako ng mga boses ng tao sa kabilang kalsada. Doon ko lang naramdaman na muli akong nakakahinga ng maayos. Pero bago ko tuluyang umalis, napalingon ako sa simbahan. Wala na ang taong yun. At ang gate na kanina'y bukas, sarado na. Akala ko, tapos na ang lahat nang marating ko ang maliwanag na kalsada kung saan may ilang tao na naglalakad papunta rin sa simbahan. Pinakalma ko ang sarili ko at sinabing baka napraning lang ako. Baka sa pagod, baka sa antok. Sumabay ako sa kanila. Pero hindi ko sinabi ang nangyari. Nahihiya ako at baka pagtawanan lang ako. Habang naglalakad kami, pilit kong
iniiwasang tumingin pabalik sa simbahan. Pero nang malapit na kami sa gate, biglang tumigil ang usapan ng mga tao. Isa-isa silang napahinto. Parang may nakita silang hindi dapat makita. "Bakit sarado?" sabi ng isang matanda. "Kanina lang, bukas ang gate. Pero ngayon, nakakandado ito at patay na ang ilaw sa loob ng bakuran ng simbahan. Walang kahit anong senyales na may misa." May isang babae ang kumatok sa gate. Walang sumagot. Maya-maya, napansin ko na wala na yung mga taong kasabay ko kanina. Isa-isa silang umalis. Nagsasabi na baka nakansila ang misa. Ako na lang ang naiwan sa harap ng simbahan. Doon ko narinig ang tunog ng kampana. Pero ang kampana ay nanggagaling sa loob, kahit sarado at madilim ang simbahan. Biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid, yung pinto ang pangsakristan. Mula roon, may lumabas na mga taong nakaputi. Tahimik silang naglalakad papasok sa simbahan. Nakayuko ang ulo. May hawak na kandila na walang apoy, pero may liwanag. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Isa sa kanila ang tumigil at tumingin sa akin. Noon ko lang nakita ng malinaw ang muka. Maputla, walang buhay ang mata, at ang bibig ay bahagyang nakangiti. Tapos narinig ko siyang bumulong, "Tara, sumama ka sa amin." Biglang nagsara ang pinto. Sabay-sabay na nawala ang ilaw sa buong paligid. Napaupo ako sa sahig, nanginginig, paulit-ulit na nagdadasal. Ilang minuto ang lumipas o oras, hindi ko na alam. Nang bumalik ang ilaw ng kalsada, bukas na ulit ang gate. May mga tao na namang dumarating. May ingay, may tawanan. Parang walang nangyari. Pumasok ako sa simbahan. Nanginginig pa rin. Lumapit ako sa isang sakristan at tinanong kung may nangyari bang kakaiba kanina. Tinignan niya ako ng seryoso at sinabing, "Kanina dapat 3:00 pa lang may misa rito, pero walang dumating na pare." Bago siya umalis, bumulong siya ulit sa akin. "Tuwing simbang gabi, may misa rito na hindi para sa mga buhay." At mula nun, Sir Dave, hindi na ako muling nagsimba ng mag-isa kapag madaling araw. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marjan. Hindi ako sanay magkwento ng ganito, pero gusto ko lang ibahagi ang nangyari sa akin noong isang simbang gabi, isang gabing hindi ko na muling inulit. Hindi ako makatulog nun. 2:00 pa lang na madaling araw. Gising pa rin ako. Balisa, pawis na pawis, at pakiramdam ko may mali. Parang may gumugulo sa isip ko kahit tahimik ang paligid. Dahil sanay ako magsimba tuwing simbang gabi, naisip kong maaga na lang umalis kaysa maghintay pa sa bahay. Tahimik ang buong lugar nang lumabas ako. Wala pang ilaw ang karamihan sa mga bahay at tanging mga poste lang ng kalsada ang nagbibigay ng liwanag. Habang naglalakad ako papunta sa simbahan, ramdam ko ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi pang karaniwan. Parang may kasunod akong hindi ko makita. Sa dinadaanan kong iskinita,
isang mahabang daan na walang katao-tao, bigla kong napansin na parang may nakatayo sa dulo nito. Isang figura ng babae, nakaitim mula ulo hanggang paa. Hindi ko makita ang mukha niya, pero malinaw ang anyo niya sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Huminto ako at tumigil din ang mga tunog sa paligid. Walang aso, kahit sariling yapak ko, parang hindi ko marinig. Akala ko, tao lang siya. Baka isa ring magsisimba. Pero habang tumatagal, hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa direksyon ko. Tahimik. Doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may pumipigil sa akin na lumapit. At may bumubulong sa isip ko na wag nang tumuloy. At doon nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo ron, nakatitig sa babaeng nakaitim. Parang humaba ang oras, mabigat ang hangin, at bawat hinga ko ay parang may kasamang takot. Dahan-dahan siyang gumalaw, isang hakbang palapit sa akin. Hindi ko narinig ang yapak niya. Kasabay nun, biglang namatay ang ilaw ng poste sa gitna ng daan. Naiwan kaming dalawa sa dilim. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Doon ko napansin ang mukha niya. Wala itong malinaw na anyo, parang nababalot ng anino. Pero ang mga mata niya, itim na itim. Walang puti. Bigla niyang itinaas ang ulo niya at narinig ko ang isang tinig na mahina pero malinaw, parang nanggagaling mismo sa loob ng ulo ko. Hindi ka pa dapat nandito. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na naisip ang simbahan, ang misa, o kahit ang sarili kong dangal. Ang tanging pumasok sa isip ko ay makalayo. Bigla kong nagawang igalaw ang mga paa ko. Tumalikod ako at tumakbo pa uwi. Hindi ko na nilingon ang daan kahit isang beses. Habang tumatakbo, naririnig ko ang tila kaluskos ng tela sa likod ko. Parang may sumusunod. Pero hindi ako nangahas na tumingin. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara at nilak ang pinto. Humiga ako sa sahig, hingal na hingal, at paulit-ulit na nagdasal. Doon ko lang napansin na 3:00 pa lang sa orasan. Sobrang aga ko pa talaga. Nang sumikat ang araw, sakalang bumalik ang pakiramdam ko. Pero may napansin ako sa salamin. May itim na marka sa leeg ko, parang bahid ng daliri. Pero mula noon, hindi na ako muling umalis ng 10 oras ng madaling araw. Ako nga pala si Daniel, isang sakristan sa isang lumang simbahan sa probinsya. Mahigit 10 taon na akong naglilingkod dito at pareho kami ng kaibigan kong si Nino, ang isa pang sakristan. Mahal na mahal namin ang aming tungkulin. Para sa amin, hindi lang trabaho ito, kundi bokasyon. Isang linggo bago magsimula ang simbang gabi, namatay si Nino. Bigla sa isang aksidente sa bahay niya. Hindi kami makapaniwala. Isa siyang dedikadong sakristan. Laging maaga sa simbahan. Palaging nakangiti kahit pagod. Sobrang lungkot namin, lalo na ako, dahil malapit kami sa isa't isa. Ilang araw pagkatapos ng kanyang paglisan, bumalik ako sa simbahan para maghanda para sa simbang gabi.
Ang gabi ay tahimik. Walang tao bukod sa akin at sa ilang kandila na nakasindi sa altar. Habang nag-aayos ako ng mga upuan at kandila, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Hindi ko alam kung bakit, pero may pakiramdam akong may nakamasid sa akin. Napalingon ako. Walang tao sa paligid. Pinilit kong huwag pansinin. Siguro naman, pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Ngunit nang simulan ko nang ayusin ang mga misa paper, naramdaman kong may humawak sa akin sa balikat. Napalingon ako at doon ko nakita si Nino. Ngunit maliwanag ang kanyang anyo, parang hindi buo. Ang mukha niya'y maputla, ngunit nakangiti pa rin at ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. Hindi ako makagalaw. Ang puso ko ay parabang titigil sa pagtibok. Si Nino ay naglakad papalapit sa altar at dahan-dahang inabot ang kamay sa isang kandila na parang nagtuturo sa akin. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang mensahe. Walang iwanan. Mahal ko ang simbahan. Lumapit siya sa mga upuan at tila inaayos ang mga kandila. Iniwan ang bawat isa sa tamang posisyon. Habang ginagawa niya ito, naramdaman ko ang init sa paligid at ang simbahan ay tila nagkaroon ng liwanag na hindi ko maipaliwanag. Ngunit nang tumingin siya sa akin, parang may malalim na panghihikayat sa kanyang mata. Ikaw ang susunod na magpapatuloy. Nanigas ako. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong kailangan kong umalis sandali. Tumakbo ko palabas at sa labas ng simbahan, huminga ako ng malalim. Nang tumingin ako pabalik, wala na si Nino. Ngunit ramdam ko na kahit wala na siya sa harapan ko, patuloy siyang nagbabantay sa simbahan at sa simbang gabi. Kinabukasan, tinanong ko ang ibang sakristan kung nakita nila si Nino. Lahat ay nagulat sa akin. Sabi nila, wala naman daw. Mula noon, bawat gabi bago magsimula ang simbang gabi, ramdam ko ang presensya niya. At kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing yon. Ang sakristang mahal na mahal ang simbahan, kahit na sa kabilang buhay, ay patuloy pa rin sa pagbabantay. Bata pa lang ako. Mahilig na akong makinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa multo at kababalaghan. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa isang gabi, sa sementeryo mismo, naranasan ko ang isang pinaka hindi ko makakalimutang takot sa buhay ko. Ako nga pala si Marlon, 28 years old at taga Cavite. Hindi ko talaga ugali na mag-isa sa sementeryo. Pero nung gabing yun, wala akong choice. Galing akong probinsya para dumalaw sa puntod ng lolo ko. Late na kasi akong nakarating, kaya mag-aalas 8 na ng gabi nang makapasok ako sa sementeryo. Tahimik na tahimik, tanging lagaslas lang ng dahon at huni ng kuliglig ang maririnig. May dala akong kandila at lighter, at syempre yosi. Iniisip ko kasi, baka hindi na ako makabalik dito sa mga susunod na buwan, kaya sinulit ko na. Habang nakaupo ako, nakasandal sa mismong lapida ni lolo, humihit-hit ako ng yosi at nakatitig lang sa mga malalayo pang puntod. Mga 5 minuto pa lang, napansin ko na parang may dumaan sa bandang kanan ko. Walang ingay ng yapak pero kita ko sa gilid ng mata ko yung puting anino na parang nakalutang.
Akala ko nung una, ilaw lang mula sa malapit na poste. Pero nung lumingon ako, wala na. Tuloy lang ako sa pagyosi. Pero ayun na, may narinig akong mahina, parang pagbulong. Huwag ka nang tatayo. Kinilabutan ako. Hindi boses ng lalaki, hindi rin babae. Parang malamig na hangin na dumaan sa tenga ko. Tumingin ako sa paligid. Wala. Nagpasya na akong tumayo para umalis. Pero bigla ko napansin na yung paligid ko parang nag-iba. Yung mga puntod na nasa gilid ko kanina, iba na, mas luma, mas sirang-sira at may mga lapida na parang wala sa tamang ayos. Parang ibang bahagi ng sementeryo na hindi ko kabisado. Doon ko napansin may mga tao sa di kalayuan, pero hindi sila gumagalaw. Nakapila sila, nakatayo lang at lahat ay nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko maaninag ang mukha nila kasi natatakpan ng anino. May dala silang kandila, pero imbis na maliwanag, kulay dilaw-berde ang apoy. Nagsimula akong maglakad palayo, pero habang gumagalaw ako, parang mas lalo silang lumalapit kahit hindi sila humahakbang. Pilit kong binilisan ang lakad ko hanggang sa halos tumakbo na ako. Pero yung paligid, paikot lang. Nakikita ko ulit at ulit yung puntod ni Lolo, pero iba na ang pangalan sa lapida. Paglingon ko, isang lalaking sobrang payat. Parang kalansay na, nakabarong na kupas at nakangiti ng sobrang lapit sa mukha ko. Mabaho ang hininga, parang bulok na karni. Pagmulat ng mata ko, nasa harap na ako ng gate ng sementeryo. Hawak ko pa rin yung yosi, pero ubos na at sobrang lamig na ng paligid kahit mainit ang gabi. Wala na ang mga taong nakapila. Wala na rin yung puntod ni Lolo sa paningin ko. At doon ko na-realize, hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Pero nakauwi naman ako ng maayos. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Junel, 26 years old. Isang forester na madalas mag-survey sa mga liblib na lugar. Akala ko, sanay na ako sa gubat, sa lamig, sa dilim, sa mga hayop na bigla na lang sumusulpot. Pero hindi ako handa sa nakita ko noong isang survey sa bundok sa Quezon. Hapon pa lang, nung magsimula akong maglakad mag-isa para mag-check ng boundary markers sa kagubatan. Pero inabot ako ng dilim dahil medyo naligaw ako sa makapal na bahagi ng gubat. Habang nag-iikot, napansin ko na unti-unting nawawala ang tunog ng kuliglig at mga ibon. Tahimik sobra. Maya-maya, may nadaanan akong lumang daan na halos natabunan na ng mga damo. Sinundan ko. Inisip ko na baka shortcut palabas. Pero imbis na daan palabas, napadpad ako sa isang maliit na clearing na may mga lumang puntod. Sementeryo. Pero nasa gitna ng gubat, wala sa mapa, wala rin sa tala ng barangay. Ang mga lapida gawa sa kahoy at bato. Karamihan wala ng pangalan. May ilan na nakahilig at yung iba parang bagong hukay lang. Nakapagtataka kasi kitang-kita ko yung lupa na parang sariwa pa. Habang iniikot ng flashlight ko yung paligid, bigla kong naramdaman na parang may nakatayo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero yung mga puno sa gilid, parang may mga matang kumikislap na nakatingin sa akin. Naglakad ako pa atras, pero napansin ko may mga tao sa pagitan ng mga puntod. Nakatayo lang, mapuputla at parang may takip ang buong mukha ng puting tela. Wala silang ingay pero lahat sila nakaharap sa akin.
Biglang umihip ang malamig na hangin at narinig ko ang mabagal na pag-usal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang lumang dasal. Bago pa ako makagalaw, nagsimulang gumalaw yung mga tao, papalapit. Hindi ko na alam kung paano pero nakatakbo ako ng hindi lumilingon. Nang makalabas ako sa gubat kinabukasan, kinabukasan na. Sinabihan ako ng mga taga-barangay na wag akong babalik sa parte ng gubat na yun. May nagsabi na dati raw, may maliit na komunidad doon na tinamaan ng epidemya. Lahat sila doon inilibing. Pero may kwento na hanggang ngayon, nagbabanday pa rin sila. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.